Okay. Good morning po mga kapatid. Good morning. Sige po, yung mga nakatayo po sa likod, meron pa po mga bakanting upuan dito sa unahan. Ano po? Habang tayo ay naghahanda. Alam niyo po itong ating newsletter, napakaganda pong i-compile, especially yung mga inserts dito, mga excerpts pala. So, sana po ay wag niyo pong sayangin, i-compile niyo po. Tapos yung mag-notes po kayo ng sermon. At the same time, yung mga topics pong nadidiscuss po dyan ang ganda. Especially today, na po yung tungkol sa fellowship, the practice of loving the brethren. So, alam niyo po kasi mga kapatid, ngayong buwan ng September, ang pinag-uusapan po natin ay tungkol sa fellowship. Fellowship with believers. So, this morning, ang pag-uusapan po natin ay tungkol din uli sa fellowship sa mga kapatid. So, meron po ako yung papakita sa inyong picture. Tingnan po natin ang isang picture na to. Nakita dyan, falling in love is easy, but staying in love is very special. Ako natutuwa kapag nakakita po ako ng mga kapatid na napaka-sweet pa rin po nila until now. An example is si Nanay Nita at si Pai Roque. Napaka-sweet po nila yan. Pag nakikita ko yan sa palengke, naglalakad ang dalawa. Ganyan ang itsura. Well, pero hindi nakabuktot. Hindi na nakabuktot. Palaging magkasama po yung dalawang yan. So, sana kako, pagtanda namin ni Lisel ay ganun din. Kung abutin pa. Pero sana. So, sabi dyan, falling in love is easy. Madali hong umibig. Pero ang manatiling sa pag-ibig sa iyong kabiyak ay mas matindi pa, mas special pa yon. Kasi marami po ngayon ang dito matagal. Nakakalungkot kahit sa Christian community, may mga mag-asawang Kristiyano na dumarating sa punto ng paghihiwalay. Separation, annulment of marriage. Hindi ho tayo tawag doon, exempted. Pero ang nakakatuwa naman po doon, limited, hindi masyado. Compared sa mga non-Christians, mas marami po ang naghihiwalay. So, napakagandang inspiration po yan. But staying in love is easy. Po? So, ang pamagat po mga kapatid ng ating mensahe po sa magang ito ay a very special love. Para ito sa mga young people. Napanood ko yan minsan. Naalala ko, yung misis ko, namanood kami niyan, in love na in love. Kinikilig. So, a very special love. Pero ngayon mga kapatid, hindi po natin pag-uusapan yung relasyon sa mag-asawa o sa boyfriend o sa girlfriend. Pag-uusapan po natin yung pagmamahal sa ating mga kapatid. Sa ating mga kapatid bilang, hindi lang kapatid, kundi kapwa anak ng Diyos. Mga anak ng Diyos. Sabi nga po, yung pamilya po natin dito sa lupa, yung ating natural family, ay hindi magtatagal. Pero yung ating pamilya sa langit ay forever. Tayong lahat magkakapatid ay dapat hindi ho tayo magkasawaan sa fellowship, sa pakikipag-relate sa bawat isa kasi hanggang langit po mga kapatid, dala po natin yan. Kaya, huwag niyong pagtiyagaan ang mukha ng iyong kapatid. Sanayin mo na kasi pagdating sa langit, siya pa rin ang makikita mo sa langit. So, kaya lang, pagkakaiba doon po sa langit, wala nang imperfection. Lahat ay talagang ganap. Perfect sa harapan ng Diyos. Mawawala na yung mga sama ng loob, mga inconsistency, mga negative sa ating buhay pagdating sa ikalawang buhay. Pero sabi rin ng isang preacher, yung buhay dito sa lupa ay foretaste of heaven.
Sino ba dito sa inyo ang, meron tayong echo, sino ba dito sa inyo ang kapag umattend ng fellowship, iba ang pakiramdam? O kapag nakikita mo yung kapatid sa Panginoon, iba ang pakiramdam compared sa mga casual friends natin sa labas. Diba? Ibang-iba, mas gustong-gusto mo yung fellowship, yung kaibigan mong Kristiyano compared sa mga non-Christians. Because of, merong kakaiba na hindi natin mapaliwanag pero alam natin na si Jesu Cristo ang dahilan kung bakit. Ano? Sabi ko nga, for the past years, sa aking preaching, isa sa dahilan kung bakit ako naging Kristiyano, ay nang makita ko ang mga Kristiyano na ibang-iba ang kanilang pagsamahan. No? Yung harmony po nila. Yun po ang aking dinisar. Sana po magkaroon din ako ng ganung pakiramdam na meron sila. Kung bakit enjoy na enjoy sila sa fellowship na para bang ayaw na nila maghiwa-hiwalay. So yun po ang hinahanap ko. Kaya ako naging Kristiyano. No? Yung pala ang reason, ang dahilan kung bakit sila ganon ay because Jesus Christ, ang ating Panginoon. So, let's open our Bible in Philippians chapter 1, verse 7 to 8. No? If you have your Bibles with you, or meron ho dyan, Philippians chapter 1, verse 7 to 8. Tingnan, pasahin po natin. So, developing a deep longing for fellowship. Yun po ang nakalagay sa ating schedule. Ano po? So, basahin po natin ang Philippians chapter 1, verse 8. Ano po ang nakalagay dyan? Sabi ni Apostle Pablo, "It is right for me to feel this way about you because I hold you in my heart. For you are all partakers with me of grace, both in my imprisonment and in the defense and confirmation of the gospel." So verse 8, "For God is my witness, how I yearn for you with all the affection of Christ Jesus." So dito po tayo mga kapatid iikot sa mensahe sa umagang ito sa dalawang verse na to na ating binasa. Bago po yan, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po na kami tinawag mo at pinili mo para maging anak mo, Panginoon. Hindi dahil kami merong nagawa, naging mabuti, o merong special sa amin, kaya kami naging anak mo. But it's because of your blood, O Lord Jesus, that have shed on the cross for us. Maraming salamat po sa napakalaking privilege na binigay niyo po sa amin na kami maging adopted sons mo or children. At maraming salamat din, Panginoon, sa privilege na makasama po ang mga kapatid sa fellowship, sa iglesia. Maraming salamat din po na darating araw, hindi po matatapos po dito sa loob ng kapilya ang aming fellowship, kundi ito'y hahantong sa langit. Sa araw ng iyong pagbubulik, kami iyong isasama sa iyong kaharian. At habang buhay, eternal po kami magsasama-sama bilang mga anak mo. Maraming salamat po, Panginoon, na sa pamamagitan ng mga salita, kami ay tinuturuan mo na dito pa lang sa lupa ay magkaroon na po kami ng kakaibang pagmamahal, pakikipagrelasyon sa aming mga kapatid. Na nais mong makita sa amin bilang mga anak mo. At yun ang dahilan kung bakit nais mo ring makita ng mga tao that they will know that we are Christians if we love one another. Lord, once again, we commit to you this time. Samahan niyo po kami ng Banal na Espiritu. Turuan niyo po kayo ng mga salita. At hayaan niyo, O Diyos, na anumang concerns, problema, alalahanin namin po ay ito po ay aming kaligtaan muna o isang tabi para kami makapag-focus, Panginoon, sa iyong mga salita. To you be the glory, honor, and praise. This we pray in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, if we study Paul's life, kung titingnan po natin talaga ang buhay ni Pablo, how his social life and relationship with the church at Philippi, we shall see and better understand how we should think up and respond to our fellow brothers and sisters in Christ. No? Sa buhay ni Apostol Pablo, kung paano siya nakipag-relate, paano siya nagmahal sa kanyang mga kapatid sa Pilipos, dito natin makikita kung paano rin po dapat tayo magkaroon ng
kakaibang pagmamahal, no? Yearning for fellowship with our brothers and sisters in the Lord. Not only here at SKI, maging sa ibang churches, mga kapatid po natin, ano? No, marami ho tayong mga kapatiran sa iba't ibang iglesia dito sa Iriga, no? Although mas special yung sa atin kasi tayo palagi nagkikita-kita every Sunday. But at the same time, ganun din po yung ating pag nakakamit tayo ng Christians from other churches. Dapat ganun din po yung ating excitement na makilala sila because they are our brothers also. You know, hindi lamang sa Iriga, maging sa Naga, sa ibang bansa, sa ibang countries, ay excited tayong makipag-fellowship sa kanila. Last month, kami ho ay pumunta ng Malaysia. Umattend po kami ng graduates conference. No? Although, mga ilan lang doon yung dati ko nang na-meet before, pero out of 400 na delegates, ay talagang kakaiba yung makita mo sila na although first time mo makita kapag nagkakaintuhan kayo, akala mo matagal na kayo nakita because we have the same spirit. No? Merong Indonesian, may Korean, may Japanese, may Malaysian, may Vietnamese, na pag nakita mo na kausap, akala mo matagal na kayo magkakilala, pero first time. As you talk, as we converse with one another, talagang palagay-aning loob. Ang dahilan nun ay dahil si Kristo. Si Kristo ang nag-bind sa atin. Kaya ganun na lamang ang kakaibang fellowship meron ho tayo. No? So, as Christians, kung paano po tayo mabubuhay, gaya kay Pablo, ay dapat katanggap-tanggap sa Diyos, pleasing to God. Ano? Pleasing. Kung paano po natin ipapamuhay ang ating Christian life in such a way that is pleasing to God. No? Yun po ang ikakatuwa ng Diyos, mga kapatid. Sa isang salita, isang talata, ang isang ikakatuwa talaga ng Diyos sa atin kapag nakita niya tayo nagmamahalan bilang mga Kristiyano. No? Yun po ang mag-a-attract sa mga non-Christians to really seek also God. Because kapag nakikita sa atin yung love po natin sa bawat isa. And on how we can relate to each other as in one spirit and love through our Lord Jesus Christ. In fact, my brothers and sisters, sabi ko kanina, we have only one thing in common. It's Jesus Christ, ang ating Panginoon Jesucristo. Ang isang ebanghelyo na ating ipinangaral, no? Na si Kristo'y namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Sa bawat lugar, sa iba't ibang lugar, sa Gideon Ministry, sa IBCF, sa mga churches, sa iba't ibang organizations ng Christians, isa lang ang pinapangaral, si Kristo'y namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay para tayo ay iligtas. At wala ho tayong ipinangaral na iba pang ebanghelyo. So we have also one common goal, one inheritance, at iisang ministry, mga kapatid. And kung mahal talaga natin ang Diyos, gaya na kay Pablo, dito natin ipapakita kung paano talaga yung pagmamahal na yon. Sa verse 7 and 8 ng Philippians chapter 1, meron tatlong bagay. Kung paano po natin maipapakita ang pagmamahal sa mga kapatid. No? How we long for deep fellowship with one another. Number 1, Paul had them in his heart. Number 2, Paul shared with them his gospel ministry. And number 3, Paul longed to be with them. Mamaya po, ipapaliwanag po natin in details ang ibig sabihin kung bakit. Ito yung tatlong pamamaraan kung paano po natin may papakita ang ating pagmamahal sa Diyos at ang ating pagmamahal
sa kapwa. Kung titingnan po natin itong newsletter, mga kapatid, meron ho diyang isang verse na na-appreciate kong masyado. Sabi dito sa verse, 1 John chapter 4, verse 20, "For he who does not love his brother, whom he has seen, how can he love God, whom he has not seen?" No? So, ang pagmamahal sa Diyos ay dapat mayroong karugtong o kadikit na pagmamahal sa mga kapatid. Kung ang ating mga kapatid nga wala tayong concern, wala tayong pagmamahal, paano natin sasabihin mahal natin ang Diyos? Sabi nga ni Pablo, ng ating Panginoong Jesus kay Pedro, Peter, do you love me? Yes, Lord, I love you. If you love me, feed my love. Or in other words, take care. Consider them. Take care of them. So in the same way sa atin mga kapatid, kung mahal natin ang Diyos, dapat meron din tayong concern, pagmamahal sa ating mga kapatid. So yun po ang kagandahan po ng Christian life. No? So isa-isahin po natin. Isang pamamaraan para maipakita po natin ang ating pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Sa verse 7a, Paul had them in his heart. Paul writes, ang sabi diyan, "It is right for me to feel this way about you because I hold you in my heart." Ano? What does it mean? Paano natin ipapaliwanag? Paano natin uunawain ang salitang, "Because I hold you in my heart"? Ibig sabihin, ganun katindi ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga kapatid sa Pilipos. Sabi nga sa verse 3, preceding verse ng verse 7, ang sabi diyan, "I thank my God every time I remember you." Ano? Kung babasahin po natin completely, even in prayers, palaging inaalala ng Apostol Pablo ang kanyang mga kapatid sa Pilipos. The question is, my brothers and sisters, ganun din po yung ating yearning, yung ating desire, ang ating pagmamahal sa ating mga kapatid. Even in our prayers, do we remember them? O baka naalala lang natin sila kapag nagpe-prayer meeting? Huh? O kapag nag-request ng prayer sa atin? How about if they don't? Naaala ba natin ang ating mga kapatid sa pananalangin? No? Yung kaisipan na ang pagmamahal mo sa kapatid mo, inilalagay mo sa puso, ibig sabihin, special po yun. No? Naalala ko, sa kabataan ko, pag naalala ko yung misis ko, palagi di maalis sa utak ko. Yan. Palagi mong inaalaala, pag nakita mo yung bahay pa lang, kumakabog na yung dibdib mo. Ano? Ganoon din ba kaya sa ating mga kapatid? Ano? Although, it's a different kind of love, eros, pero what God wants from us is yung tinatawag na agape love. Ano? Na sa lahat po ng ating ginagawa, iniisip po natin yung kapakanan ng ating mga kapatid. That's what true love is. No? Paul held his brother or his brethren at Philippi in his heart. Ano? Even in prayer, kanyang palaging inaalaala. 2 Corinthians chapter 7 verse 3 says, "I do not say," balikan natin yan muna. Ano? Ito yung nakalagay po diyan. Sige, tingnan po natin. For Paul, to the church at Philippi, he had his unceasing love, loving attitude, and thankfulness and joy towards his fellow brothers at Philippi. In fact, he did not consider them like just passing friends nor mere acquaintances or distant neighbors. Instead, he holds them dear in his heart. And actually, he said it, sa verse 7, "Because I hold you in my heart." No?
Tingnan rin po natin ang 2 Corinthians chapter 7 verse 3. Ang nakalagay po diyan, I do not say this to condemn you, for I said before that you are in our hearts to die together and live together. Ano? Ang pananaw ni Pablo, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang concern sa mga kapatid until death. Hindi pwedeng palitan yun. Talagang hindi magbabago ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga kapatid. Para bang, ano man ang gawin, kasi di natin maiwasan mga kapatid, sa church, marami tayong mga kapatid na, o di natin maiwasan na magkaroon ng kapatid na baby Christian pa. Meron pang mga pag-uugali na hindi maayos. So, dapat mahalin. Pakitaan ang pagmamahal. No? Because doon po natetest ang ating love sa kanila. Na despite of how we love them, yung pagbabalik nila ng pagmamahal iba. Ano? Binabalikan po tayo na hindi maganda. Doon po natusubok ang ating pagmamahal sa kanila. Kaya mga kapatid, it is godly and right if we have this kind of love towards our brothers. Because yun naman talaga ang pag-ibig ni Kristo. No? Naalala ko, merong isang preacher nagsabi, kaya siya nag-share ng gospel, hindi dahil mahal niya yung mga tao. Ulitin ko, merong isang preacher na nagsabi, kaya siya nag-share ng gospel, o sinishare niya si Jesus Christ sa mga tao, hindi dahil mahal niya sila, kundi sa pag-ibig ni Kristo na meron siya para sa kanila. Kasi yung pag-ibig po natin, yung ating personal love, yung ating natural love, tends to fail. Minsan, merong limitation. Pero ang pag-ibig ni Kristo ay wala hong limitasyon. No? Kaya meron pa palang pag-ibig na mas higit pa sa pag-ibig natin. Kundi ang pag-ibig ni Kristo ay meron pa. Yun ang mas higit pa. At sabi naman ni Pastor minsan, kaya ang tingin niya daw sa mga tao ay mga kaluluwang papunta ng impyerno. So, kaya niya sinishare dahil nakakaawa. So, merong pagmamahal sa mga tao. How much more sa ating mga kapatid sa Panginoon? Natural lang yun mga kapatid. Because yung love ni Christ, yun ang nag-uudyok sa atin. Sabi ni Pablo, the love of Christ compels me. Yun ang nagko-compel sa akin para mahal sa iba. Para i-share ang gospel sa iba. Hindi yung pagmamahal niya, kundi ang pagmamahal ni Kristo. Because the love of Christ is what binds us together as brothers and sisters. Ano? Yun po ang ating binding element. Ano? Yun po ang nagbabind sa atin, nagko-connect sa atin, yung pagmamahal ni Kristo. Sa pamamagitan ng kanyang dugo na ibinuhos sa krus. Kaya yun ang dahilan bakit tayo nagmamahal. Meron din verse sa Bible na nagsasabi na we love because God first loved us. Ano? Kaya tayo nagmamahal because ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Ang tanong, kumusta yung ating pagmamahal sa ating kapatid? Sige nga, tingnan mo ang mukha ng katabi mo. Kumusta kaya ang ating pagmamahal? Na? Kumusta yung ating pagmamahal sa ating mga kapatid? Ang natural tendency mga kapatid kasi, pagdating ng Sunday, kahit hindi mo planuhin, routine na maliligo ka,
pupunta ng church. Because merong humahatak tayo papunta ng church. No? Hindi dahil obligation, hindi dahil commandment ng Diyos, pero meron talagang kakaibang pakiramdam na kahit hindi mo mapigilan, gusto mo mag-church. Yun po ang tinatawag na love for fellowship with brothers and sisters. Kaya sa mga young people, huwag nyo nang hintay na, gising, maligo na kayo. Church na tayo. Ganun talaga usually mga magulang. Pero ang gusto nilang i-inculcate sa ating mind, yung longing for fellowship. Subukan yung hindi mag-church for minimum of 1 month. Minimum ba? Maximum? 1 month. Ang 1 week, okay lang. Hindi mo pa mararamdaman na dry ka. Pero pag 1 month, hanapin mo. Parang iba ang pakiramdam. No? Because merong nagko-connect sa atin to our brothers and sisters. Tingnan rin po natin ang Ephesians chapter 2, verse 17 to 22. Ang nakalagay po diyan, and he came and preached. Ano? Peace to you who were far off, and peace to those who were near. For through him we both have access in one spirit to the Father. So then, you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God, built on the foundation of the apostles and prophets. Mas maganda rito, malaki. Christ Jesus himself being the cornerstone, in whom the whole structure, being joined together, grows into a holy temple into the Lord. In him you are also being built together into a dwelling place for God by the Spirit. Ang mensahe na lang dito mga kapatid, ang Espiritu ng Diyos ang nag-isa sa atin. Hindi na po yan mababago. Hindi na po yan mababali. Ano? Sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. No one will be able to snatch you from my hand. No? Nire-praise ko lang po. Take note, tayo pala ay, sabi sa verse 19, so then you are no longer strangers and aliens, but are fellow citizens with the saints and members of the household of God. Ano? Yun po ang katotohanan na wag po natin kakalimutan. Itong church po natin, no, itong ating fellowship, ay pasimula pa lang ng ating future dwelling sa langit. At ang sabi diyan, we are saints. Ano? We are saints. Tayo yung totoong saint na sinasabi sa Bible. Ano? Kaya pwede mong tawagin ng iyong kapatid na Saint Micah. Yan. Ano? Saint Daniel. No? Saint Winston. Maganda pa pakinggan, Saint Winston. No? Saint Eric. So, pwede mong tawagin ang kapatid mo Saint. No? Hindi na kailangan yung canonication na tinatawag. Kasi ang Bible, ang tawag sa atin talaga, believers are saints. We are saints in the eyes of God. Ephesians chapter 4, verse 4 to 6, ang sabi, there is one body and one Spirit, just as you were called to the one hope that belonged to your call, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. That's a fact. Tayo iisa sa Panginoon. Pamagitan ng Holy Spirit, no? Sa ating sonship, sa ating citizenship in heaven. Sigurado po yan at wala nang makakapagbago pa niyan. And also, our Christian unity is not mere trivial things, but our unity is in Christ Jesus. So ang tanong dyan, who are we to decide that we should not be affectionate and hold our brothers and sisters in the Lord? Wala ho tayong karapatan na pumili.
magkaroon ng favoritism sa mga kapatid. Dapat lahat po yan, pantay-pantay ang tingin po natin. Kasi sa harapan ng Diyos, pantay-pantay ang tingin ng Diyos sa atin. Wala sa atin mas magaling, wala sa ating mature, lahat po tayo pantay-pantay sa paningin ng Diyos. So, ganun din po dapat ang ating pagtangkilik sa mga kapatid. Pantay-pantay na pag-ibig. Ano? Though sometimes, we may be tempted to separate from our brothers because of hurt feelings. Ano? Minsan, di po natin maiiwasan na magtampo sa ating kapatid. Mapahiya kapag nakagawa po tayo ng mga kasalanan. Siyempre, kapag nakagawa ka ng kasalanan, magdi-distance ka. No? Minsan, out of pride, envy, no? Selfishness, and so many other things. No? Kasi we are not yet perfect. Nandito pa rin tayo sa lupa. Ang church, ang sambahang Kristiyano sa Iriga, o ibang iglesia, for that matter, hindi ho yan lugar o fellowship ng mga banal. O, mali. Hindi ho yan fellowship ng mga perfect na tao. No? Wala ho sa ating perfect. Wala ho sa ating 100% mature. No? O 100% banal. Lahat ho tayo, ang tawag po sa atin ay saved sinners. No? Para maiwasan po natin yung pride, dapat ang tingin po natin sa ating sarili, saved sinners. Mga kasalanang niligtas ng Diyos. So, wag po tayo magkaroon ng judgmental attitude sa ating mga kapatid. Si kapatid na ganito, mayroong ginagawang kalokohan yan. Si kapatid na ganito, hindi yan naglilingkod sa Panginoon. Mas gusto pa niyang magbarkada. Mas gusto pa niyang pumunta sa ganito. No. Dapat meron ho tayong pagmamahal sa bawat isa. Iwasan po nating manghatol. No? Kasi bago natin tingnan ang mata ng iba, tingnan mo muna natin yung ating mata, baka meron din puwing. No? So, dapat pantay-pantay po. Don't ever allow that to happen sa ating buhay. Yung maging, ma-separate po tayo because of these things. No? Immature things sa ating buhay. Number 2, Paul shared with them his gospel ministry. Ano? Tingnan po natin uli ang verse 7. I hold you in my heart, for you are all partakers with me of grace. Ano? Both in imprisonment and in the defense of the confirmation of the gospel. Si Apostle Pablo at ang iglesia sa Philippi, ito yung kanilang partnership. Ano? They were true partners in the ministry. They were with him always. They were there to help him when he suffered imprisonment. Ano? Pinadalan siya ng tulong nung makulong ang ating kapatid na si Pablo dahil sa pangangaral ng mabuting balita. They even provided financially for him because they have common goals and in the gospel. Ano? Sa pag-share ng gospel. Kaya itong iglesia sa Philippi talagang kakaiba kay Pablo. Talagang dito niya naranasan yung concern ng mga kapatid para sa kanya. Yung partnership talaga sa ministry. What do I mean by this? Mga kapatid, hindi ho tayo napupunta dito sa church para lang mag-fellowship. Mag-worship sa Lord, magpalakasan. We also come over sa church para pag-aralan kung paano po tayo pa hahayo. Wag ho tayo masanay na tayo lang nakaupo dito every Sunday. Ano? Wag ho tayong maging komportable na okay, at basta pamilya ko ligtas. Hindi ho 'yun. Kaya ho tayo tinawag ng Diyos. Ay para tayo naman ang gamitin ng Diyos para sa iba. No? Iting ko, hindi ho tayo namunta rito para mag-fellowship, mag-enjoy, maranasan ng pagmamahal, ang kakaibang ministry ng mga kapatid. Tayo rin ay gagamitin ng Diyos para sa ibang tao. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ganun po ang
pagtingin ni Pablo sa mga kapatid sa Pilipos, ano? Na hindi sila lang kapatid, kundi kaiba, kundi kasamahan rin sa ministry. Ano? Kasamahan rin sa ministry. And this further bonded them. Ano? Sabi ni Pablo. These things further bonded them together as they shared their focus on Christ because of their spiritual union with Christ. No? So, ang mensahe po dyan, wag ho tayo masatisfy na tayo lang. No? By all means, sabi nga ni Pablo, I am not ashamed of the gospel, for it is, tawag doon, kung ito ang magiging dahilan para maligtas ang tao, hindi ko lang memorize, sorry. Pero yun ang mensahe. Hindi niya kinakaya ang ebanghelyo kung ito ang magiging dahilan para maligtas ang tao. So sa atin din, mga kapatid. So ito yung reflection. If for me, life is about Christ, and everything is about Him in all that I do, then my focus is on Christ. Loving Him, serving Him, sharing Him with others, and making Him known. And if for you, my brothers and sisters, life is about Christ, everything is about Him in all that you do, then your focus is on Christ. Loving Him, serving Him, sharing with Him, with others, and making Him known. If we are both on the same focus and direction, ito yung buhay po natin. This is our life. Ano? Then we will be drawn to each other because of the commonality of the most important things that we hold dear. Narito, ang dahilan po na narito tayo, mga kapatid, sabi ko kanina, hindi lang para tayo mag-fellowship. Maglingkod sa ating Panginoon. It's not just fellowship. It's also about serving God. And ultimately, it's also about others. How about the others? Do we love them? Do we have also love and concern for them? Do we also long na sila ay mapasama po sa atin? Sila rin ay maligtas? Therefore, we must be constantly evaluating our lives to see where we are headed and what we are loving and what is the center of our lives. Sino ba ang sentro ng ating buhay? Is it ourselves? Is it our family? Is it our wife, our children, our job? Or is it Christ? So the question should be, sino ba ang nasusunod sa ating buhay? Ating sarili, pamilya, asawa, mga kapatid, ating sariling trabaho o ang ating Panginoon? Kasi kung ang Panginoon ang nasusunod po sa atin, hindi lang po tayo magmamahal sa ating mga kapatid. Tayo rin ay maglilingkod para sa iba. Is it Christ and God-honoring service? Do we share the same goals in Christ? And with joy, do we let that work out into ministry together? Ano? O baka lang naman ang mga church leaders lang naman, ng mga workers ang mayroong plano, mayroong concern na humahayo mag-ministry. How about you? Are we satisfied once and for all? Umupo, mag-fellowship, okay na yun? No? Ang ministry po ng pag-ibanghelyo ay hindi lamang po yan para sa mga leaders, para sa workers, kundi para sa bawat isa sa atin. I know for sure one day, when Christ returns, tatanungin niya ang bawat isa sa atin. Anak, nasaan sila? And lastly, Paul longed to be with them.
Sabi diyan, "For God is my witness, how I yearn for you with the affection of Christ Jesus." No? Sabi niya, God is my witness. Ano? Ganun ka-intensified ang kanyang yearning. At sinabi niya pa, ang Diyos ang saksi na kung gaano ko kayo kamahal. Kung gaano ako naglulong na makita kayo at makasama kayo. Ang tanong sa atin, masasabi ba ng Diyos na itong ikaw at ako ay merong ganong klaseng pagmamahal? Merong ganong klaseng yearning na makapag-fellowship? Makipag-fellowship sa mga kapatid? Alam ng Diyos ang ating puso. Kaya sabi ni Pablo, ang Diyos ang aking saksi. O saksi ko ang Diyos. Kung gaano ko kayo kamahal, kung gaano ako merong pagnanasang makilala kayo, makasama kayo. How about us? Opa. Sige nga. Sabihin mo sa kapatid, for the last time, kapatid, gusto kong makita kita linggo-linggo sa church. Sige nga. Parang galing sa ilong. Wag galing sa ilong, dapat galing sa puso. Mahirap yung galing sa ilong eh. Walang lumabas ba sa ilong yung hangin? Wag naman sana galing sa ilong, dapat galing sa puso yung pagsasalita po natin. Ano? So, finally, have you ever really longed to be with someone? Na? Have you ever really longed? Nakaranas ba kayong magkaroon ng pakiramdam na sana makita ko si ganito, sana dumating na siya, sana magkita na kami? Ano? Ako, every time na nagta-travel ako, isang araw pala ako sa labas ng bansa, parang gusto ko na umuwi. Kasi gusto kong makita yung mga anak ko, yung asawa ko, at yung church. Anyway, sabi ko, temporary lang naman. Pero how about you? Have you ever longed to be with someone? Maaring kapatid, anak, kapamilya, kakilala. Iba ang pakiramdam, di ba? Excited ka? Lalo na kapag family reunion, matagal kayo hindi nagkita-kita. Nasa biyahe ka pala, excited ka na kayo, excited ba kayo mag-attend ng church every Sunday? Na makikita mo naman si ganito? O, ayaw ko, makikita ko naman si ganito. O, it's the opposite. So, bilang pagtatapos mga kapatid, si Pablo ay mayroong tinatawag na special love for the brothers. No? He had a very special love for the church. Naipasok ko lang yung kay, sino yan? Gerard. Yan? Gerard Anderson ba yan? John Lloyd. Nalilito ko sa dalawa kung sino ba talaga kay, si Gerard o si John Lloyd. Anyway, Paul had a very special love for the brothers. No? Paul truly loved and held them in his heart, mga kapatid sa Pilipos. They shared the same goals, exalting Christ in prison, in persecution, in suffering, even in financial giving. They are one in ministry together. They are mutually united in Christ in one family. And so they work together doing the work of Christ. And with all of this, they have a deep, emotional, God-given affection for each other. So ganun po si Pablo at ang mga kapatid sa Pilipos. Sana po, ganun din po tayo mga kapatid. No? Magkaroon po tayo ng deep yearning, longing na magkita-kita tayo palagi for fellowship together. At the same time, sa lahat ng, sabi nga, sa mabuti, sa masama, sa magandang kalagayan, sa hindi, until na tayo kunin ng Diyos, dapat meron tayong love sa bawat isa. Parang kinasal, until death do us part. Ano? And also, sa ministry.
kagalakan po ng church leadership, ng ating mga missionaries na katuwang nila tayo o katuwang namin kayo sa gawain. No? Kaya ako yung nagpapasalamat sa lahat ng mga naglilingkod sa Panginoon, sa bawat isa sa atin. Ang ministry po hindi lang paghayo. Marami ho yan. Prayer, visitation, music, Bible study, giving, lahat po. Kung lahat po tayo mayroong ministry, that's good. Yan ang katutuwa ng Diyos sa atin. So finally, palaging finally na lang. Does this describe our relationship with each other as a church? Yung pinag-aralan po natin kanina. Is this where we are now as Christians? Masasabi ba natin na yung nangyari kay Pablo at sa Philippus ay ganun na rin tayo? Meron na rin tayong ganoon? If not, how do we get there? Let me give you some practical suggestions before we close. Number 1, begin praying for our brothers and sisters in Christ. Ano? Pag-pray po natin sila specifically, by name. Ano? Hindi yung mga kapatid sa Salvation, mga kapatid sa San Roque, hindi dapat pangalan. That's one way. Pwede kayo maglista ng iyong list. No? Pwede, simula mamaya, lumapit ka ng tatlo, bago mag-uwi. Kapatid, gusto mo ipag-pray kita? That's one way of showing our concern and love. Yung hindi mo bira mo makita. Lapitan mo, kapatid, gusto kita pag-pray. Anong prayer request mo? Mamaya, paglabas natin, lumapit ka sa 3 kapatid. Pwede kang pumunta kay Joy o kay Sister Mila para malaman yung mga pangalan ng members natin, para pag mag-pray natin sila. Si Pastor Romano, Monday to Friday, mayroong listahan niyang pinagpipray. Kung sino. Kaya hindi siya napapagod kasi paiba-iba pinagpipray niya. Hindi yung isang araw, simula lahat, mapapagod ka kasi yun na lang palagi. Dapat iba-iba sa bawat araw ang pinagpipray po natin. A sincere prayer can bind your heart together with others in the body of Christ. Na? So prayer. Number 2, interact weekly with each other in the church. Get to know those who don't know. Kung sino yung hindi mo pa kakilala sa church, lapitan mo. Kahit 1 o 2 bago umuwi. Makilala mo man lang. Hindi yung mukha lang ang kilala mo. Mahirap ba yung nagkita kayo sa sentro? Kapatid, ano ang pangalan nito? Pero kasi ka-churchmate, ako, weakness ko po yun. I admit, weakness ko yun. Ka-church, hindi nga lahat ng pangalan nyo, memorize ko eh. Kilala mo kalat. Diba? That's one way. Tawagan nyo sila. Sige, next. Basta nabasa nyo na. Number 3, get involved into ministry with each other, with others in our church. Ano? Kumusta ka? Kumusta ang ministry? Gusto mo bang samahan kita sa, alam mo kapatid, nagpa-Bible study. Gusto mo sumama ako sa'yo, samahan kita. Marami tayong Bible study leaders dito na mag-isang mag-Bible study. Gusto nyo samahan nyo. No? Para meron kayong partner. O pwede nyo tanungin ako, ang Board of Elders, ang deacons, kung paano kayo ma-involve sa church. No? Next, number 3 and number 4. Find ways to meet practical needs, meet practical needs of others in our church. Meron bang kapatid dito na nahihirapan sa kanyang pamilya, sa kanyang responsibilities, no? Meron problema sa sasakyan, pwede niyong tulungan. No? Can you lend a hand? Meron bang kapatid na discouraged, lapitan nyo, panalangin nyo, i-counsel nyo, no? Diba? Marahil ikaw yung taong merong karanasan dyan na makakatulong sa kanya. No? Number 5, are you struggling in a relationship with someone in our church? Meron ka ba ng kapatid dito na masama ang loob mo? Kasi hindi ka napansin. Nakapagsabi ng hindi mo nagustuhan, pero hindi niya alam. Diba? That's possible. Sa church natin, meron tayong mga kapatid na meron palang sama ang loob sa atin. Paano kung ikaw yung sumama ang loob, paano niya malalaman? Hindi naman yan Diyos na malalaman niya na mamapala loob mo. Ikaw yung lumapit.
Kung ikaw yung nasaktan, ikaw naman, kapatid, alam mo, ganito. 2008, tagal na pala nun. May sinabi ka sa aking kulot yung buhok ko na hindi ko nagustuhan. Diba? Wala akong magawa, kulot talaga eh. So, that's one way. Lapitan mo sila. No? Number 6. Finally, we had been called to live life together with the joy in Christ. Tayo'y pinag-isa ng Diyos, kaya let's continually develop our longing for fellowship with one another. No? God bless you. Tayo pong lahat ay tumayo. Umawit po tayo bilang tugon sa mensahe. There's one body. United in spirit, we are going forward. This brings us in our lives, and a sword in our hands. We are marching on with power, as we possess this land. We are the people of the Lord. We are holy nation, a chosen generation, called to show forth His praise. We are the people of the Lord. We are holy nation, believers in Jesus, lifting up our voices to the Lord. Body, we have one Lord, united in the Spirit, we are going forward. This praises our lips, and a sword in our hands. We are marching on with power, as we possess this land. We are the people of the Lord. We are holy nation, a chosen generation, called to show forth His praise. We are the people of the Lord. We are holy nation, believers in Jesus, lifting up our voices to the Lord. We are the people of the Lord. We are holy nation, a chosen generation, called to show forth His praise. We are the people of the Lord. We are holy nation, believers in Jesus, lifting up our voices to the Lord. Believers in Jesus, lifting up our voices to the Lord. Makakaupo na po ang lahat.